Good morning, good afternoon, good evening mga kaibigan Pilipino, OFW, FLM family, saan man sulok ng mundo tayo naroroon, ay pagpalain tayo ng Diyos bawat isa at pagkalooban din tayo bawat isa ng mahabang buhay. Agbyag ka, Francis Leo Antonio Marcos, Apula kay agbyag ka. Mga kaibigan, basa tayo ng mga comment dito sa Facebook ni Don Doc Chiyuto mga kaibigan. 5 hours ago, feeling hopeful mga kaibigan. Sino kaya yung nag-aaral nito mga kaibigan? Siguro ito yung babae mga kaibigan. 7 days is still missing, kaya kaya niya ang ma-torture siya. Ang worried ng family, ang maintenance niya. Hope he is still fighting for his life mga kaibigan. Di ba? May isang comment dito, yung basahin natin mga kaibigan, nasa ibabaw lang. Kasi dami nito, 2076. Just trust in the Lord, He will protect you. If God is with us, who can be against us? The battle is yours, and the victory is mine. God will send His angels to guide you, hoping you can do it. We're praying for you. Diba? Bigyan natin ng reaction ito mga kaibigan. 7 araw na mga kaibigan. Hanggang ngayon, feeling hopeful pa rin mga kaibigan ang pamilya ni Don Doc Chiyuto mga kaibigan. Diba? Kayo, pakiramdaman ninyo mga kaibigan. Pakiramdam ko, buhay na buhay pa si Don Doc Chiyuto mga kaibigan. Diba? Hawak siya nitong 2 tao mga kaibigan. Yung 2 taong nagtatago pa mga kaibigan, yung piloto tsaka yung may-ari ng gym yata mga kaibigan yun. Diba? Kasi hindi na nila basta-basta magagalaw si Don Doc Chiyuto kasi nahuli na yung leader nila mga kaibigan eh. Yung mga makakasabot na itong mga kaibigan, nahuli na lahat. So talagang wala lang ibang choice itong mga tao na to kung hindi pakawalan si Don Doc Chiyuto at sumuko sa pulisya mga kaibigan at kanilang harapin yung kanilang kaso mga kaibigan. Di ba? Makipag-plea bargaining na lang sila sa judge na umamin na lang sila sa kanilang salang nagawa. Baka mabigyan pa sila ng less na sentensya mga kaibigan. Yun na lang yung pinakasolusyon dito mga kaibigan. Yun na lang ang pinaka-plea bargaining na magagawa nitong mga tao nito mga kaibigan. Pero kasi kinumit nila yung crime, so merong kabayaran nito mga kaibigan. Hindi pwedeng i-atras ni Don Doc Chiyuto basta-basta yung reklamo laban dito sa mga tao na ito mga kaibigan. Pero hindi natin alam mga kaibigan kung ano yung magiging sitwasyon niyan mga kaibigan, dahil hindi tayo yung mga taong involved dito. Tayo nandito lang bilang tiga-subaybay ng mga kaganapan kay Don Doc Chiyuto mga kaibigan at umaasa na makakabalik muli si Don Doc Chiyuto sa piling ng kanyang pamilya mga kaibigan, di ba? Ang dami kasi dito mga kaibigan na puro mga negative comments mga kaibigan, kasi buhay na yung pinag-uusapan dito, seryoso yung pinag-uusapan dito. Walang dito mga kaibigan, walang pwesto dito yung yung drama mga kaibigan, di ba? Hindi nagdadrama si Don Doc Chiyuto sa mga pagkakataon na ito mga kaibigan. Kahit man ng mga nakaraan, hindi siya nagdadrama. Sumusunod lang siya sa batas mga kaibigan. Yun yung personal kong opinion mga kaibigan. Diba? 7 hours ago naman, instead you have to pray for Don's safety and bring him to his family alive so he could face his problem. To all Kapisnon, I understand all your grievances. Let the authority handle everything. Kung may mananagot man at buhay si Don, mas gugustuhin niya makulong siya kasi sa i-torture siya sa kamay ng mga kidnappers. Personal interest po ang lahat sa pagkidnap sa kanya. Sa mga nakakaunawa sa sitwasyon na ni Don, maraming salamat. So yung nagtitext ito mga kaibigan, nagpapasalamat sa mga nakakaunawa. Basa tayo ng 2 comment mga kaibigan. God knows everything. Pagpasensya mo na Don ang tao kasi ikaw din ang may sala kung bakit sila nagkaganyan. Nagiging sakim na sa pera ang lahat. Bukang bibig lagi pera. Kung may nakabasa ng dati kong comment, sabi ko gamitin ang pera, huwag magpagamit sa pera. Kung ano man ang plano mo sa maganda ang kalabasan at ang Diyos may plano man sa bawat tao. Sana Diyos guys ang isipin nyo bago ang lahat. God bless all. Ayos lang ba?
Tapos itong Jonathan Puente. Sino masugot nga ang kabaylo sang pag-scam sa kwarta sa taga-Capiz ang kabuhi sang tanan nga pamilya pag parenti ni Giotto diri sa Capiz pati tanan nga pamilya ni Diana Cortez dalahigon ta kung hindi niya ma-payout kwarta sang tao. Pressure nyo inyo Dr. Kwak Don Giotto na payout niya kwarta sang tao kung hindi siya gusto makita isa sa kuan kabuhi iya ang parenti kag pamilya mas maayo gid guro kung sampulan ta at hulat-hulat lang, di ba? Hindi naman maganda yung sinasabi nito mga kaibigan, di ba? Parang ang gusto nila ilagay nila yung batas sa kanilang mga kamay, mga kaibigan. Huwag kayo papayag sa ganitong sa ganitong dahil ikakapahamak ito ng taong gagawa ng labag sa ating batas, mga kaibigan. Gaya naman kay Rapa Don, napangamuyuan ko gid ang imo safety kung diin ka man subong gabay malampuwasan mo ini nga dako nga pagtilaw. Pakabakod ka Dok para sa pag-atubang sa mga padayon nga nag-asa kag nagasalig sa imo, nagaatubang sa responsibilidad mo sa mga investors mo. Di ba? Maganda yung inaano niya. Ang gusto nila pa rin yung safety pa rin, mga kaibigan. To March 20 umami na ang isang suspect na nahuli ng taga-CIDG na tangay ni Gino Ledesma Marlon Guevara Reyes ang malaking halaga ng pera. Di ba? So maaaring may pera na natangay, mga kaibigan, pero hindi natin alam kung magkano yung amount, mga kaibigan. Tapos plus yung mga alahas, tsaka yung mga ibang personal na gamit ni Don Doc Giotto, mga kaibigan, siguro ang pinapaano dito. Basta tayo ng isang comment na nasa ibabaw lang, mga kaibigan. Doc, nag-invest man ako pero wala ko ginabasol ang bisansin ko kay gusto ko makaambit man sang maayo nga natilawan sang iban. Kumbaga yung sinasabi niya, wala daw siyang wala siyang sinisisi, pero ang gusto lang niya maranasan niya yung naranasan ng ibang mga nag-invest. Kung ano man ang maabtan sang akon nga gin-invest, handa man ako. Ang mahambal ko lang, wala ako nagabasol sa imo Dok. Nag-invest ako kay may salig ako. God bless. O yun, nag-invest siya kasi may tiwala siya, di ba? So parang ito, mga kaibigan, yung dalawa na in hot pursuit, mga kaibigan. Ito siguro yung may hawak kay Don Doc Giotto, mga kaibigan. Itong tao na to, mga kaibigan. Ito yata yung dating piloto, mga kaibigan. Isipin nyo, mga kaibigan, piloto ka ng mga kaibigan, makakaisip ka pa ng mga ganitong klaseng krimen, mga kaibigan. Anong klaseng mga pagkatao meron itong mga tao na itong, mga kaibigan? Nabiyayaan na sila ng magandang trabaho, magandang future, di ba? Naghahangad pa sila nung higit pa kung ano yung meron sila, mga kaibigan. Ito naman, akala mo si Hulk Hogan na hindi mo maintindihan hindi pa rin makontento kung ano yung meron sa, mga kaibigan. Di ba? Nakapag-isip pa lang hilat siya pala ng pagmumukha, mga kaibigan, na talagang mukhang manggagamit talaga na tao to, mga kaibigan. Hoodlum yung dating, mga kaibigan. Walang kabait-bait na tao, mga kaibigan. Nakanang patuting. Ito yung Maverick, mga kaibigan, Ito yung Feliciano, ito yung Jimenez, Ito yata yung mga kaibigan, ito yata yung pulis, mga kaibigan, Lozano sa Pitanan. Ito yata yung nahuli na Celso Lozano, mga kaibigan, and one cohort cup. So sabi ko, pulis ka na, master sergeant ka pa, tapos mag-i-involve ka pa sa mga ganito. Dapat ikaw ang sumasawata sa mga ganitong klaseng tao, tapos ikaw pa pala yung may involvement. Baka ikaw pa ngayon nagsusupply dito ng mga armas nitong mga to. Nakakahiya kayong mga klase ng tao.
Oh, pati itong isa, oh, in chick mga kaibigan, oh. Girlfriend yata to nung ano, nung pangalan nito, nung ewan ko kung sino yun, Maverick yata yun, o yung isang ano, so, di ba? Walang kaano-ano talaga. Dapat yan mahuli yung mga tao na to mga kaibigan. Ayan, no? Piloto mga kaibigan, no? Ito yata yung sa pitana mga kaibigan, saka yung girlfriend niya na in chick mga kaibigan, no? Sipin nyo mga kaibigan, ang gaganda na ng mga estado sa buhay dito mga kaibigan, no? Di ba naghangad pa sila ng ikakapahamak nila? Oh, piloto mga kaibigan, no? Naghanap pa ng ikakapahamak nila, o ngayon mga kaibigan, o may-ari ka ng gym, yung isa naman dating piloto, pwede ka pa ulit makapag-apply ng piloto, di ba? Kung di man dito sa ibang bansa, dahil meron kang pinag-aralan para sa bagay na yan. Ang ganda ng privileges ng mga piloto mga kaibigan, di ba? Pero na-terminate siya sa ito mga kaibigan, no? Bakit kaya, kung ano kaya dahil, hindi natin alam mga kaibigan, di ba? Nakakapanghinayang yung ganyang klase mga tao mga kaibigan, tapos mai-involve lang dahil lang sa pera mga kaibigan, wasak lahat ng kinabukasan nitong mga ito mga kaibigan, pati ng kanilang mga pamilya mga kaibigan. Kung may mga asawa to, may mga anak to, may mga magulang to, iyakan lahat ng mga pamilya nito mga kaibigan, dahil talagang pagdudusahan nila sa kulungan yung kanilang ginawa. Kasi hindi biro yung lumabag ka sa batas. Robbery with kidnapping mga kaibigan, di ba? Mas maigi na lang mga kaibigan kung robbery na lang yung ginawa nila mga kaibigan, eh. Hindi nila tinangay si Don Doc Chiyuto mga kaibigan, eh. Tinangay pa nila si Don Doc Chiyuto mga kaibigan kasi sarili kong opinion mga kaibigan, baka hindi sila nasatisfy dun sa perang nakuha nila mga kaibigan. Kumbaga parang hindi yun yung inaasahan nilang pera na makukuha nila mga kaibigan, di ba? Siyempre ito naman si Don Doc Chiyuto mga kaibigan, para sa akin matalino naman to mga kaibigan. Kumbaga yung perang pang-payout niya, hindi naman niya ilalagay sa bahay lang niya lahat-lahat yung mga kaibigan, di ba? Nasa iba't ibang lugar to mga kaibigan. Kumbaga nandyan lang ito. Para sa akin, personal kong opinion, nasa Rojas City lang to mga kaibigan, naka standby mga kaibigan, naghihintay lang ng pagkakataon na legal na maibalik sa tao yung kanilang mga ipinuhunan mga kaibigan. Kasi yun yung sabi ng SEC mga kaibigan, di ba? Ibabalik mo ng walang kasamang yung promise interest mga kaibigan, yun ang legal pala mga kaibigan. So sana pakawalan nyo na si Don Doc Chiyuto, di ba? May pagkakataon pa kayo na na malesen yung mga sentensya na makakamit ninyo. Hindi natin alam kung ano yung magiging hatol sa inyo ng judge mga kaibigan, di ba? Pero talagang sira talaga yung pagkatao ninyo dahil sa ginawa na yan. Ang tatalino ninyo pa man, kumbaga kayo pa naman yung sinasabing may mga aral mga kaibigan, may mga aral, magaganda yung estado sa buhay, pero ang takbo pala ng isipan ninyo is yung mga ganito na ang dali nyo palang mai-involve sa mga kidnapping, sa mga nakawan mga kaibigan pagdating sa pera. Hindi nyo inisip ng 1,000,000 beses na pag ginawa nyo yung isang bagay, isang krimen, ano ang maaari nyong sapitin mga kaibigan, di ba? So, yun lang yung reaksyon natin mga kaibigan. Seryoso to nangyayari na to. Nawa sa mga susunod na araw pakawalan na nila si Don Doc Chiyuto, makabalik na si Don Doc Chiyuto sa bahay niya, sa kanyang pamilya, at maayos na yung mga dapat ayusin mga kaibigan. Marami pang pwedeng matulungan na tao si Don Doc Chiyuto mga kaibigan. Nawa maging maayos ang lahat ng bagay mga kaibigan. O hulat lang mga kababayan ko sa Kapis. Hulat lang. We hope and pray for the best pa rin ang diba? Huwag tayong mag-isip ng kasamaan laban sa ating kapwa, o huwag tayong humusga sa ating kapwa mga kaibigan na drama to, ganito drama yung ganyan mga kaibigan. Kasi yung nangyari kay Don Doc Chiyuto ay seryoso mga kaibigan, diba? Kung meron tayong dapat na kondinahin mga kaibigan, walang iba kung hindi itong mga tao na to. Yan, yung mga may kinalaman sa krimen na ginawa nila, yung paglabag nila sa batas. Yan, yan yung mga yan.
Oh, yung mga yan, yung mga tao na yan, oh. Di ba? Isipin mo, pulis ka mga kaibigan, no? Sa isang ganun lang, oh, sa isang iglap mata lang, nang dahil lang sa 20 minutong ginawa ninyo na pagkakamali, wasak lahat ng inyong mga kinabukasan. Hindi nyo na inisip yung mga sarili ninyo, hindi nyo na inisip yung mga tao nagmamahal sa inyo para gumawa kayo o mag-isip kayo ng masama sa inyong kapwa. Talaga pababayaran nyo yan, yun ang masasabi ko. So yun lang yung reaction natin ngayon mga kaibigan. Abang-abang pa rin tayo kung ano yung magiging update ng family ni Don Doc Yuto. Maganda naman at nagbibigay naman sila ng update sa Facebook mga kaibigan, kasi napakadami, halos 120,000 ang sumusuporta, followers ni Don Doc Yuto sa kanyang Facebook page. So napakadami nag-aabang mga kaibigan, and I hope and pray to God na malampasan ito ni Don Doc Yuto at mahuli na yung mga gumawa ng krimen na to, na wala sanang buhay na madamay dito. Kung ano man yung mga pagkakasala ng bawat tao, may batas tayo na para humusga, di ba? Huwag nating husgahan ang ating kapwa, bagkus ipagkaloob natin ito sa ating mga huwes para silang humusga at magbigay ng hatol na naaayon sa batas. So yun lang mga kaibigan, medyo namamaos na si Lolo Miguel. Agbyag ka, Francis Leo Antonio Marcos, agbyag.